Wow! Ito ba ang sakahan ng mais? Nandoon. May mga pakwan ba? May kamote. At mani. Isang mayamang prinsesa. Nakita ang sakahan ng mais. Masaya na ganito. Linga. Pagkatapos mong makita, umalis ka na agad. Kailangan ko pang makipag-usap sa punong baryo. Kung paano matutulungan ang baryo na umunlad. Ay naku. May ahas. Kapatid na Long, tulungan mo ako. Linga. Walang masama sa iyo, Linga, Kuya Xiaolong. Linga ay hindi makaalis sa iyo. Kapag naiisip kita, nais kong manatili sa nayon. Nalulungkot ang puso ni Linga. HMPH, sino ang nagsira ng magandang bagay ko? Ang sama mo. Linga. Magpakabait ka, huwag nang magpasaway. Malapit ng madilim. Uwi ka na agad, mag-ingat ka sa daan. Kuya Xiaolong. Umalis na ako. Huwag mong kalimutang mag-isip sa akin. At saka, huwag kang makipag-hisek sa ibang babae. Pinilit ko ang pamilya ko. At agad nilang pupuntahan ka. Sige. Mabilis na umalis. Palem. Bata. Malapit nang mamatay ang isdang ito. Paypaltan ko kayo ng asukal. Okay ba? Oo, pwede na. Dalhin mo, isang piraso bawat isa. Salamat, kuya. Halika. Salamat, kuya. Sige na. Sige na. Huwag magulo. Mabait na tao. Multo. Pupunta na ako. Ginoo. Long Jiner, maraming salamat sa iyong tulong. Long Jiner. Utang na loob. Ikaw. Ikaw yung maliit na isdang koi kanina. Si Jiner ang ikatlong prinsesa ng Palasyo ng Dragon. Itong lumang balon ay diretso sa Palasyo ng Dragon. Iniligtas ng hapon ang buhay ko. Bilang pasasalamat. Ipapasa ko sa iyo ang isang bahagi ng aking kapangyarihan. Sa hinaharap, magagawa mong pumasok at labas ng Palasyo ng Dragon ng malaya. Ito. May kapangyarihan na. HMM. Walang pagbabago dito. Hinihikayat mo lang ba ako? Malalaman mo rin balang araw. Si Jean ay babalik sa Palasyo ng Dragon para mag-ensayo. Kung may kailangan ka, Ginoo, diretso na lang sa Dragon Palace para hanapin ako. Hoy. Hoy. Ayos na ayos. Ang balon sa bahay namin ay konektado sa Dragon Palace. Naghahanap ako ng paraan para tulungan ang mga taga-baryo na umunlad. Puntahan ang Dragon Palace. Mayroon bang baby? Tatlong beses na akong nag-asawa. Bawat beses, kakasal lang kami. Sila'y namamatay agad. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng may lalaki. Wala akong ideya. Anong silbi ng buhay ko? Ano bang nangyayari sa akin? Saan ang sabi mong palasyo ng dragon?
Magandang gabi. Multo. Ate-in-law. Ate-in-law. Ay naku. Naisip ko sanang pumunta sa palasyo ng dragon, para magdala ng mga kayamanan, tulungan ang mga taga-baryo na umunlad at yumaman. Ngunit nagkamali, nakapagpahimatay pa sa hipag. Sige na. Iuwi na muna ang hipag. Hipag. Magising ka na, hipag. Pasensya na. Ginagawa ko rin ito para iligtas ka. Xiaolong, huwag. Huwag mo akong hawakan. Sinasabi ng mga tao sa baryo, na swerte ako sa lalaki. Kahit nahawakan mo lang ang kamay ko, mamamatay ka. Asawa. Kaninang yon ang ginawa ko, mula sa labas. Hinawakan kita at dinala pabalik. Tingnan mo, wala naman akong masyadong nangyari ngayon. Ayos lang naman. Xiaolong. Xiaolong. Lahat ng problema ay dahil sa asawa ko. Ako ang nagsimula nito sa'yo. Ako ay isang malas na tao. Ano pang mukha ko para mabuhay sa mundong ito? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ay, ate. Wala akong masama. Xiaolong, totoo bang wala kang masama? Totoo, wala akong masama. Hindi ka maniwala, tingnan mo. Maaari mong suriin. Hawakan mo. Tama ba? Talagang walang problema. Ate, pwede ba kitang hilingin ng isang bagay? Anong bagay? Si Xiaolong. Ate, kailangan mo nang umalis. Tingnan mo, basa ka na. Hindi, basa na ang damit mo. Pupunta akong maghanap ng isa, malinis na damit. Sigurado akong ikaw ang kakainin ko ngayong gabi. Ate. Isuot mo na. Xiaolong. Manhid ang kamay ng asawa ko. Hindi na makapagpalit. Xiaolong. Xiaolong. Tanga ka. Anong ginagawa mo dyan, gago? Xiaolong. Ikaw pa rin ang mas magaling. Xiaolong, maraming salamat. Sa iyo talaga ang pasasalamat, Bianan. Muling tulungan mo ako. Gawin mo na rin ito. Ay, dumating ka lang sa tamang oras. Agad mong tulungan si Bianan. Ay, ikot mo ang damit na ito. Pupunta ako para magpalit ng malinis na damit. Shen Xiaolong, ikaw na walang hiya. Xiaolong. Keke, anong ginagawa mo? Bakit mo sinaktan si Xiaolong? Lanyo, ikaw na masamang babae. Inakit mo si Xiaolong. Lalabanan kita. Hindi. Keke, wala. Keke. Bitawan mo ako. Kayo pala dito ay may lihim na relasyon. Xiaolongge, talagang pinagduduwal mo ako. Kiki, mag-relax ka muna. May hindi pagkakaintindihan dito. Pakinggan mo muna ang paliwanag namin. Okay. Ay nako, ako at ako. Wala kaming anumang kinalaman ni Xiaolong. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Bakit ganon? Sa kwarto ni Xiaolongge, sasabihin ko sa iyo. Huwag mo itong sasabihin sa iba ha. Kayo ba talaga? Ay natutulog na. Ay hindi. Saan ka ba nakatingin? Dapat sana ay tumalon ako sa ilog para magpakamatay. Si Little Dragon ang nagsalba sa akin. HMM. Pasensya na, Kuya Little Dragon. Masaktan ka ba? Hindi ko pa naintindihan ng maayos ang nangyari, kaya, tama na. Bakit ka nandito sa gitna ng gabi? Sa akin pumunta. Ay nako, halos ko nang nakalimutan ang mahalagang bagay. Kuya Xiaolong, sumama ka na sa akin. May nangyari. Magpapalit lang ako ng damit. Sa wakas, may lalaki nang makakahawak sa akin. Xiaolong. Siguradong matutulog kita.
Sasabihin ko sa inyo, ngayon, ano man ang mangyari, kailangan nating mahanap si Gurojo. Alkalde, nahanap na ba? Alkalde, naghahanap na kami ng ilang beses. Talagang walang bakas si Gurojo. Baka umuwi na siya sa bayan. Oo nga, punong nayon. Alam mo rin, sikat ang ating nayon sa pagiging mahirap, yung paaralan. Kahit hangin, tumutulo. Kapag umuulan, tumutulo rin. Si Gurojo, bagong graduate lang sa kolehiyo. Saan siya nakaranas ng ganitong hirap? Itigil niyo ang kalokohan niyo. Hanapin niyo lahat. Walang makikita, walang makakauwi ngayong gabi. Tay, dinala ko si Xiaolongge. Siya ang pinakapamilyar sa bundok na ito. Maaari rin akong tumulong, punong barangay. Xiaolong, sa pagkakataong ito, umaasa ako sa iyo. Itong mga walang silbi, naghahanap na ng 2 oras pero hindi pa rin natagpuan. Tay, huwag kang mag-alala, kasama ko si Xiaolongge. Tiyak na mahahanap namin si Gurojo. Isa siyang walang silbing estudyante sa kolehiyo. Ilang taon nang hindi umuwi sa baryo. Walang silbi ang pag-akyat sa bundok. Chen Xiaolong, sasabihin ko sa'yo, may mga oso sa bundok na ito. Kapag nakatagpo ka ng isa, huwag kang matakot na umihi sa pantalon mo. Ha ha ha. Ano na? Kayo bang dalawa, hindi kayo papayag? Tama ba, may balak ba kayong magpusta? Anong gusto mong ipusta? Pusta tayo. Sino ang unang makakita kay Gurojo? Siya ang panalo. Yung matatalo. Paano kung lumuhad at humingi ng tawad sa harap ng lahat? HMPH. Taya tayo. Sino ang natatakot? Kung matalo, hindi umamin, parang apo. Maghintay ka na lang na lumuhad. Tara, sabay tayong umakyat sa bundok. Ay. Delikado sa bundok, huwag ka nang pumunta. Kaya ko na mag-isa. Mag-ingat ka, Xiaolongge. Huwag kang mag-alala. Tama nga si Xiaolong no, hindi niya ako niloko. Talagang ang may kapangyarihan na ako. Hindi maganda. Seryoso ba akong mamamatay dito ngayon, sa araw na ito? Hindi ko pa nabibili si Xiaoli ng bagong damit. Sa buong taon, hindi pa siya nakasuot ng bagong damit. Kawawang bata. Ngayon ang kaarawan ko, guro. Nagbigay ng isang mansanas ang tita. Kainin mo. Hindi ko makain ang guro. Si Xiaoli. Maligayang kaarawan. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa naipapakain ang lahat ng mga manika. Hindi ko pa sila tinuturuan magbasa at magsulat. Hindi ko pa sila pinapalabas mula sa bundok. Ah. Ikaw ba si Gurojo? Ako si Chen Xiaolong. Sundan mo ako. Aalis tayo. Chen Xiaolong. Ikaw ba yung nasa baryo na iyon? Nag-iisang estudyante sa kolehiyo. Kailan ka umuwi? Huwag na nating pag-usapan yan. Sige, sasama ako at aalis tayo. Ako. Masakit ang binti ko. Tapos na. Kinagat ka ng makamandag na ahas. Patay na ako. Chen Xiaolong. Hinihiling ko sa'yo isang bagay. Kung sakaling mamatay ako, pwede bang alagaan mo ng mabuti ang mga bata? Pagbalik ko ngayon, ay para tulungan ang mga taga-nayon na yumaman. Ako ang bahala sa mga batang nasa paaralan. Halika, huwag ka munang magsalita. Huwag.
Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Dugo nitong ahas na ito. Kailangan itong ma-extract agad. Bawal ang malapit na ugnayan ng lalaki at babae. Kahit na mamatay, hindi pwede. Guru Joe, huwag kang masyadong konserbatibo. Tinutulungan lang kitang ma-extract ang lason. Hindi naman ako gumagawa ng iba. Chen Xiaolong. Tumigil ka na. Ganyan ka, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag na, itigil mo na yan. Isang hit pa. Magkakaroon na ako ng anemia. Mas mabuti na. Hindi na kasing init ng kanina. Ay. Guru Joe, bakit basa ang pantalon mo? Natatakot na umihi. Huwag na nating pag-usapan pa. Delikado dito. Aalisin kita muna. Tara na. Bakit ka babalik sa baryo? Tumulong sa mga taga-baryo na umunlad. Hayaan ang lahat na mamuhay ng maayos. Hintayin kong makakuha ng pera. Ang unang bagay na gagawin ko ay ayusin ang paaralan. Ay, huwag. Huwag. Huwag silang makakita. Sa ganito ang itsura ko ngayon. Sige, dadalhin kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Pagdating mo doon, malalaman mo. Bakit mo ako dinala dito? Puno ng tao sa bundok. Kailangan na lang nating dumaan sa tubig. Dumaan sa tubig. Oo. Ah. Salamat. Hintayin mo akong mamatay. Maaari mo bang tulungan akong alagaan sila? Umupo ka na. Isa rin akong ulila. Mga tao sa nayon, kahit isang kanin. Ang nag-alaga sa akin. Pinasusunod nila akong kumain ng masarap, magsuot ng maganda. Sino ang may mga itlog, may mga hita ng manok, lahat ay pinakain muna ako. Binigyan nila ako ng pera, para makapag-aral ako sa kolehiyo. Bumalik ako ngayon, para makabawi sa kanila. Para sa lahat sila, na magkaroon ng magandang buhay, bawat isa. Kaya huwag kang mag-alala. Babantayan ko sila ng mabuti. Ayos. Guru Joe. Guru Joe. Chen Xiaolong. Parang malapit na akong mamatay. Kahit ano paman, mamamatay na ako. Pwede ka bang? Huwag kang magsalita ng basta-basta. Hindi ka mawawala sa akin. Halika. Anong ginagawa mo, Chen Xiaolong? Malapit na akong mamatay. Huwag mo na akong hawakan. May paraan na akong makasagip sa'yo. Hintayin mo akong bumalik. Mabait na tao, bakit ka nandito? Jiner. Dito ka lang magtutalag ng mag-isa.
Sa lugar na ito, baka bigla na lang may pumasok na makasakit sa'yo. Sa tingin ko medyo delikado ang lugar na ito. Huwag kang gumalaw, benefactor. Huwag kang gagawin, Ginoo. Huwag kang gagawin, Ginoo. Jenner, tinutulungan ka niya. Tinutulungan ako. Ginoo. Buksan mo ang bibig mo. Jenner, anong ginagawa mo? Mahal na Ginoo, ikaw ay na-poison. Si Jenner ay gumagamit ng Dragon Ball upang tulungan kang maalis ang lason. Oh, tama nga, mahal na Ginoo. Paano ka nahulog sa lason? May isang guro sa nayon na na-poison. Maaaring ako ang tumulong sa kanya. Noong sinipsip ko ang kanyang dugo, nahawahan din ako. Ay oo nga. Malapit na siyang mamatay. May paraan ka bang masave siya? Nasa proseso ng pagsasanay si Jenner. Hindi siya makakalabas. Naihiram ko na ang Dragon Ball sa'yo. Pumunta ka at alisin ang lason para sa kanya. Ngunit, dapat mong tandaan, Ginoo, hindi hihigit sa 1 oras. Dapat ibalik mo sa akin ang Dragon Ball. Tandaan mo, sige. Jenner, nakikita ko ang mga bagay na ito mo. Mga kalat lang to. Kung gusto mo, sir, kunin mo na lang. Totoong yaman. Nandoon lahat. Pero ngayon si Jean, may problema sa kanyang pagsasanay. Hindi niya mabuksan ang malaking pintuan. Hero, bilisan mong iligtas ang tao. Sige na. Chen Xiaolong, ikaw. Anong ginagawa mo? Sobrang pinalakas ang suntok. Mukhang okay na si Teacher Joe. Sige, aalis na ako, sa hinaharap. Huwag ka nang mag-isa sa bundok para mangolekta ng gamot. Babalik na ako sa nayon. Ang paaralan ay magiging mas mabuti. Kahit gaano pa kahirap, huwag tayong magkulang sa edukasyon. Kahit gaano pa kasakit, huwag nating hayaang magdusa ang mga batang ito. Umalis na. Chen Xiaolong. Huwag ka munang umalis. Ang bahay ng paaralan ay napansin ni Zhao Dabiao, ang leader ng baryo. Sabi niya, gusto niyang gawing guest house ito, sa loob ng ilang araw. Ang bahay dito, gugunawin na ito. Nandito ako. Hindi siya manggahaz. Nag-give-in ito. Nag-give-in ito. Pasukin mo ako. Zhao Dabiao, anong balak mo? Ito ba si Chen Xiaolong? Akala ko madilim na. Walang tao na lumalapit. May 2 pa dito, mga asong lalaki at babae na nagkakasala. Ha ha ha. Kayo, umalis na kayo. Kung hindi, papatayin ko kayo. Zhao Dabiao, ang bahay na ito ay bahay ng buong baryo. Anong karapatan mong burahin ang bahay? Dahil lang na ako si Zhao Dabiao. May tao ako sa taas. Chen Xiaolong. Kung hindi ka paalis, papapatayin na kita ngayon. Subukan mo kung may lakas ka. Uma-atras ako ng isang hakbang. Hindi na ako si Xiaolong. Si Xiao Chong na ako. Kailangan kong makuha ang paaralang ito. Chen Xiaolong, huling tanong ko sa'yo. Umalis ka na ba o hindi? Umalis ka na ba o hindi? Kung ayaw nyo, kayo ang umalis. Papatayin ko siya. Huwag. Ang lakas ng magic ko. Pakiramdam ko puno ako ng lakas. Ginoo Wang, ipatigil mo siya sa akin. Hindi niya mapigilan. Anong nangyari? Bumaba ka na.
Nasira ba ito? Zhao Deipiao. Basta't ako'y nabubuhay pa. Hindi mo ako matatalo. Buksan mo na. Buksan. Hindi tao si Chen Xiaolong. Tumakbo ka na. Zhao Deipiao. Ayaw mong mamatay, ibigay mo sa akin. Bumaba ka na. Ay nako. Kapatid na Chen Xiaolong. Nagkamali ako. Hindi ko dapat isipin ang tungkol sa paaralan. Kasalanan ko ito lahat. Nagkamali ako. Ngayon, aalis na ako. Aalis na ako. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandito naman ako, di ba? Sobrang laki ng nangyari. Buti na lang may Dragon Ball. Kung hindi, baka dito na ako natapos. Guru Zhou. Hindi mo ba ako matulungan kahit minsan? Ay nako. Sandali lang, umakbay muna ako. Huwag kang ganito. Ganyan ka. Kung may makakita niyan. Paano na ako sa susunod? Nandito sa nayon. Guru Zhou. Kakatulong ko lang sa'yo sa paaralan. Tapos hindi ka makikialam. Saka na. Hindi naman tayo. Anong kinatatakutan mo? Sige. Natatakot ka na masira ang iyong dangal. Hindi ko rin naman kayo pipilitin. Uuwi na ako. Sige, mamatay na lang ako. Uuwi na ako. Ay. Bakit ganyan ka? Sasama kita sa klinika. Ingatan mo, Guru Zhou. Ang bango mo. Huwag kang mag-amoy ng walang dahilan. Sobrang bango mo. Dr. Son. Dr. Son. Pumasok ka na. Ingatan mo, Dr. Son. Guru Zhou. Anong nangyayari? Sino siya? Siya. Kayo. Kayo. Hindi, wala, Dr. Son, ako si Chen Xiaolong, kababayan din. Ngayon, si Zhao Deipiao ay nagdala ng tao, para sirain ang paaralan. Pero pinatakbo ko sila, nasaktan din ako. Si Chen Xiaolong, yung nag-iisang estudyante sa kolehiyo sa baryo. Magandang araw, mga estudyanteng kolehiyo, naiintindihan ko. Huwag nang magpaliwanag, kung ako ang tatanungin. Sobrang, mabilis nyo naman. Kakatapos lang umuwi. Kasama si Guru Zhou. Nag-enjoy ng sobra. Umabot na sa dugo. Ay, ako. Walang hindi. Ang bibig ng doktor. Mas matalim pa sa kutsilyo. Sobrang lalim ng sugat. Bilisan mong tulungan siya sa loob. Kukunin ko lang ang mga bagay. Ayos lang. Bilisan mo at magdala ng tubig. Sige. Mag-ingat ka. Ang tapang mo, bata ka. Nangangahas kang kumain ng aking tofu. Wala akong ginawa. Hindi ko sinasadya kanina. Humiga ka na. Mag-ingat ka. Dumating na ang tubig. Walang masama kay Dr. Son, di ba? Tingnan mo ang itsura niya. Hindi siya mamamatay. May kakaiba sa katawan mo. Kalmado ang pulso mo. Malakas at matatag. Mas matindi pa sa tigre. Kakaiba talaga. Parang wala namang problema. Bakit ka gumising? Yung Dr. Son na yun. Magbigay ka lang sa akin ng gamot. Kaya ko naman ang katawan ko. Uuwi ka muna sa bahay, magpahinga ng 2 araw.
At wala nang problema, Dr. Son. Talaga bang okay siya? Katatapos lang niyang samuka ng maraming dugo. Pupunta ako kunin ng gamot. Ang doktor na ito ang dami niyang chismes. Yung batang si Xiaolong. Ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang ako. Tingnan mo, wala akong kahit anong problema. Uy, ikaw. Humiga ka na. Humiga ka na, humiga ka na. Anong nangyari? May something sa mukha ko. Hindi. Guru Joe. Ang ganda talaga. Anong oras na ba? May isip ka pang isipin yan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Shen Xiaolong, tulungan mo ako. Narito na. Dagat, mataba. Shen Xiaolong. Palagi kang nagdudugo. May duda ako na may internal na pinsala ka. Ang huling dosis ng gamot na ito. Tutulungan kitang kunin ito. Pero sabihin ko sa iyo mahal ang gamot na ito. Pangdahay. Kilala ko ang pera, hindi ang tao. Ako. Pangdahay. Ano ba ako? Bilisan mo. Shen Xiaolong, isa kang hayop. Jiegeng, Dongkoy, Jingmo. Dongkoy, Jingmo, Lin, bilis, Dongkoy. Dongkoy, Jing, malaki ang pagkatalo. Nakita ko ng batang ito. Bilis, ibaba mo ako. Kunin mo ang bagay na iyon. Ibigay mo sa akin. Ayoko, may sakit ako. Anong sakit? Yung mga mata ng magnanakaw kanina. Mas maliwanag kaysa kanino man. Ikaw ang nagpataas ng ulo ko. Palagi akong nakatungo. Sawa na sa walang kwentang usapan. Huhugutin ko ang mga mata mo. Umalis ka na. Huwag masyadong madiin. Mas mahalaga pa ito kaysa sa iyo. Para sa'yo. Mas mahal pa kaysa sa akin, kaya hindi ko magagamit. Pumunta ako sa baryo, para makatulong sa pag-unlad ng baryo. Wala akong pera para sa gamot, na ganito kamahal. Kung ganito lang, mas karapat dapat kang pakainin. Para magpagaling ka, makatulong ka sa baryo na kumita, at saka bayaran ng utang sa gamot ng baryo. Lahat ng utang. Umalis na tayo. Anong pa ba ang hinihintay ko? Dr. Son. Ano to? Hindi ba ito ay damo? Ipinapagawa mo ba sa akin na kumain ng damo? Ano ang alam mo? Ito ay Dragon Beard Ginseng. Ito ang espesyal na produkto ng Barangay Qinglong. Dito lang sa lugar na ito makikita. Mild ang bisa nito. Matagal ang epekto ng gamot. Alamat. Buong Dragon Beard Ginseng ay makakapagbigay buhay muli. Sayang, naubos na ito 30 taon na ang nakalipas. Nasa aking mga kamay na. Tanging ito na lamang. 3 ugat ng ginseng. Hehe. Ito ang para sa'yo. Inumin mo gamit ang mainit na tubig. Kayang buhayin nito ang patay. Mahal na ba ito? Pwede mong ibenta. Siyempre, mahal. Isa nitong 100,000 piso. At ang buong halaman. Hindi bababa sa 10,000, maging hanggang milyon. Ngunit, buong Dragon's Beard Ginseng, may halaga ngunit walang merkado. Kung ibebenta ito sa auction, baka mas mataas pa ang presyo. Sayang, hindi na ito matatagpuan muli. Sobrang galing. Sobrang galing.
Hindi na rin humihirapan ang dibdib. Hindi na rin ako nagsusuka ng dugo. Talagang may silbi itong bagay na ito. Grabe, syempre. Ito ay Dragon's Beard Ginseng. Kumuha ng pera. 10,000. 10,000. Ay, iyon. Pupunta lang ako at babalik. Maghihintay ako saglit at ibabalik ko sa iyo ang isa. Chen Xiaolong, makakatakas ka ba, monghe? Hindi ka makakatakas sa templo. Sinasabi mo pa, ibabalik ko daw ang isang bagay. Bakit hindi mo na lang sabihin, ibabalik ko ang isang halaman? Ay, Little Dragon, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Nakita na ni Teacher Joe. Nasa loob lang. Ako'y aalis, babalik din ako. Oy, Little Brother Long, sandali lang, ha? Little Long, batang ka talaga. Jiner, Gong. Mukhang pagod na pagod ka. Hindi ka naman siguro, nawalan na ng kontrol, di ba? Walang Dragon Ball, lalabas akong mas mahina. Kung hindi ko agad makuha ang Dragon Ball, mauubos ang aking lakas. Ano pang hinihintay mo? Bilisin mo, ay extract mo ang Dragon Ball. Huwag kang magtago, kaibigan. Hindi ako nagtago ah. Huwag kang magtago. Salamat, Ginoo. Ibinabalik ang Dragon Ball. Talagang hindi nagkamali si Jiner sa tao. Ngunit, Ginoo, bumalik ka ngayon. Hindi lang para ibalik ang Dragon Ball, di ba? Ayos naman. Narinig ko na mayroong Dragon Beard Ginseng dito. Gusto kong pumunta para kunin ito. Hindi ka ba mag-aalala? Dragon Beard Ginseng. Sinasabi mong iyon. Sa inyo, ito ay basura. Ito ay sa Dragon Palace. Lahat ng ito ay pagkain para sa isda at hipon. Walang silbi sa lahi ng dragon. Ngunit, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa lahi ng tao. Mahal na tagapagligtas. Kung nais mo, lahat ng bagay dito, kunin mo kung gaano karami ang gusto mo. Ang buong Dragon Palace ay sa iyo, kahit na. Si Jiner ay sa iyo. Bakit habang nagsasalita? Nawawala ang direksyon. Anong direksyon ang nawawala, Ginoo? Maaari mo bang? Narinig mo ba ang aking puso? Mahirap ba? Mabuti, Jiner. Ituro mo ito sa akin. Gusto kong matutunan ito. Mahal na guro, mahirap matutunan ang Changsentong. Ngunit maaari kang matutong mag-iba muna. Kung meron ka ng kapangyarihan. Kulang na lang ang supernatural na kakayahan. Ano to? Dragon na kaliskis. Pag namatay ang lahi ng dragon, iiwan nila ang kanilang pang-ibabaw na kaliskis. Sa loob nito ay naglalaman ng 2 uri ng supernatural na kakayahan. Kailangan mo lang itong gamitin, kapatid. Idikit sa noo. Maaari kang makakuha ng random, ng isang mahiwagang kakayahan. Subukan mo na, kaibigan. Ito ang Longsheng na sutra, na nag-uudyok sa paglikha ng lahat. Maaari nitong gamutin ang lahat ng sakit sa mundo. Subukan muli, meron pa. 10 milya na padala ng mensahe. Maligayang pagbati, Ginoo. Sa hinaharap, Ginoo, hindi mo na kailangang personal na pumunta sa akin. Direktang magpadala na lang ng mensahe sa akin. Ayos na iyon. Sa tamang panahon, ako na ang bahala na tumulong sa'yo, Jiner. Maraming salamat talaga. Sa 2 kakayahang ito, mabilis kong mapapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-nayon. Jiner, babalik na ako. Ibenta mo ang Dragon Beard Ginseng ah. Nakakabahala. Napakakakaibang pakiramdam. Nandito ka na, Xiaolongge. Ang galing mo, Xiaolongge. Narinig na namin lahat mula kay Guru Zhou. Iniligtas mo siya, at Maple Ayes mo pa ang oso. Swerte lang iyon. Kahit ako, kaya ko rin iyon. Bola ng aso lang yan.
Salamat kay Xiaolong. Iniligtas si Gurujo. Anong nangyari kay Gurujo? Tayo sa nayon ng Qinglong. Nararapat ba tayong gawin ito sa kanya? Ay! Kayong dalawa, naalala niyo ba ang pastahan? Terra. Gusto niyong umalis. Huli na. Ngayon. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Una, lumuhad at humingi ng tawad. Pangalawa, tulungan niyo akong gawin ng isang bagay. Hindi ako luluhod kahit na mamatay. Anong bagay? Sabihin mo muna. Gusto kong baguhin ang paaralan. Kayo dalawa, magbibigay ng pera kung meron. Walang pera. Paano ang pagtulong? Sira ang ulo mo ba? Pagbabago sa paaralan, madali mong nasabi. Saan manggagaling ang pera? Kaming dalaway sobrang kapos. Yung suka sa bahay, hiniram lang. Talagang wala kaming pera. Isang buhay lang ang kapalit. Pero, kung makakakuha ka ng pera, kaming dalawa, luluhod at tatawagin kang lolo. Umalis na kayo, mga walang kwentang tao. Little Dragon, huwag magpadalos-dalos. Ang pagbabagong ito sa paaralan, magastos talaga. Naniniwala ako kay Little Dragon. Sinasabi niya, gagawin niya. Walang problema. Sabi niya, hayaan ang mga estudyante, na lumampas pa. Hindi ba't niloloko ako nito? Itong batang ito, paglabas lang, parang nagbago na ang usapan. Ito ay dahon ng dragon. Huwag niyong hawakan. Wow! Talagang ito ang daang taong dahon ng dragon. Paano kaya? Saan mo nakuha ito? Sabihin mo na, saan mo nakuha? Dr. Son, dapat itong bagay na ito. Mahal siguro. Gusto ko itong ibenta. Para makakuha ng pera, unang baguhin ang paaralan. Benta, benta, benta. Alam lang nila ang pagbebenta. Sa bagay na ito. Punong barangay, pakibalik na muna kayo sa bahay. Mag-uusap muna ako ni Xiaolong. Huwag mong galawin si Xiaolong. Para rin naman siyang nagsisilbi sa ikabubuti ng baryo. Bakit mo siya masisisi? Nay, huwag mo akong hilahin, Kuya Xiaolong. Dr. Son babalik na tayo agad Tara na, bilisan mo, bilisan mo. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Kayong dalawang gago, bilisan nyo. Gurujo, bumalik ka na at magpahinga. Dr. Son, anong ginagawa mo? Nasa kalagitnaan tayo ng gabi. May epekto ba ito sa akin? Sinasabi ko lang. Kumuha ka lang ng isang piraso. Ng buo at kumpletong ginseng na 1,000 taon. Ipakita sa iba. Kung kumalat ito, hindi ko alam kung ilang tao ang nag-iisip tungkol sa kayamanan na ito. Sagutin mo ako ng totoo ngayon. Saan ito nagmula? Ay. Dr. Son. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa iyo. Pero ikaw ang nagsabi noon. Tinatanggap ang pera, hindi ang tao. Mayroon akong ganitong malaking lihim. Paano ko naman? Basta-basta, sabihin sa iyo. Ay, pero maaari akong magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Mag-collaborate tayo. Tulungan mo akong ibenta yung bagay na yan. Kapag nagtagumpay tayo, maaari kong isaalang-alang na tulungan kang makakuha ng isang Dragon's Beard ginseng. Ano sa tingin mo? Chen Xiaolong. Hinding-hindi ko akalain. May konti ka pang utak. Tatanungin kita. Alam mo ba kung sino ako? HMPH. Ako ay taga-jiwa ng Sun family sa Jiangcheng. At pagkatapos, hindi mo alam ang tungkol sa pamilya Sun. Ang pamilya Sun ay mayroong pamana sa Jiangcheng sa loob ng 1,000 taon. Sila ay nag-aalaga ng mga halamang gamot sa loob ng maraming henerasyon. Sa totoo lang, pumunta ako sa Qinglong Village bilang isang doktor ng baryo, upang alagaan ang Dragon's Beard ginseng. Hanggang ngayon, walang kahit isang tanim na nalinang, baka. Hi. Dr. Son. Hindi maganda to, di ba? Hindi mo alam. Ang 1,000 taon na Dragon Beard ginseng ay sobrang bihira. Ngayon,
Makuha pa ba ng 1,000 taong Dragon's Beard ginseng? Ah. Oo. 1,000 taong Dragon's Beard ginseng. Kahit na makuha ng pamilya Sun, hindi nila ito maipapakita dahil natatakot silang magdulot ng panganib. Bukas, tutulungan kita na ipakilala ang isang tao. Siya lamang ang makakain ng ganito. Tungkol sa mga detalye. Hintayin mo akong ipaalam. Ayos lang, ayos lang. HMPH. Chen Xiaolong. Mukhang may mga lihim pa siya. Ngunit, hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Hoy. Peach. May pag-asa ka na. Yung tinawag mo, kailan ka darating? Huwag mag-alala. Hindi siya kailanman nahuhuli. Laging napaka-eksakto sa oras. Kahit 1 segundo lang. Dapat dumating na siya sa oras. Nandito na siya. Talagang hindi nagkakamali sa oras, ha? Xiao Cheng. Peach, dumating ka na. Peach. Bakit tawag sa'yo ay Peach? Gusto mong pumunta mag-isa? Si Per ang tumawag sa akin. May mahalagang bagay ba? Kung papayagan akong maglakad mag-isa, hindi kita palalampasin. Tingnan mo. Ano ito? Magaling. Ito ang 1,000 taon na Dragon Beard ginseng. May pag-asa ka na. Huwag mong hawakan. Akin ito. Kung masira mo, hindi ka makakabayad. Ang pangalan ko ay Xiao Xiao Xiao, chairman ng Xiao Group. Hindi ko alam. Anong tawag sa'yo? Ang pangalan ko ay Chen Xiaolong. Ibebenta mo na itong bagay na ito. Magbigay ka ng presyo. Ginoong Chen, pwede kong subukan. Ang bisa ng gamot, kung maganda ang epekto. Sasang-ayon ako sa presyong ito. Kung 500,000. 5,000,000. 50,000,000. Subukan. Subukan lang. Ano man ang gusto mong subukan. Ayos lang na subukan. May kakaibang katawan ako. Kailangan lang ng 1 piraso. Ibigay mo sa akin ang ginseng. Subukan mo at malalaman mo. Dahan-dahan ka lang. Mga ugat lang ng ginseng. Walang masyadong halaga. Tingnan mo kayong dalawa. Para sa iyo. Huwag mong lokohin ang tao. Sasabihin ko sa iyo, saging, anong nangyari sa iyo? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang dalaga. Naghahanap ka ng kapahamakan. Hindi. Anong katayuan ng saging na ito? Kahit ang mga bodyguard ay may baril. Kayo dalawa, umalis na kayo. May isang hindi pagkakaunawaan. Sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, kung gusto kong saktan siya, hindi na kailangang maglaro pa ng peke, ngayon siya. Siya ay may napakalamig na katawan. Paano mo nalalaman? Ang lihim na ito, hindi maunawaan ng mga tao sa labas. Ang Dragon's Beard ginseng ay isang bagay na napaka-positibo. Siya naman ay isang napaka-negatibong katawan. Kung walang gamot na pang-udyok, basta-basta lang, ay magdudulot ng baligtad na yin at yang sa loob. Ngayon ay nakabara sa Jongdon. Kailangan agad na maalis. Kung hindi, delikado ito. Kayo dalawa, lumabas kayo. Ako ang magpapagaling sa kanya. Lumabas kayo. Kumuha ka ng unan.
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sasaluhin ko siya ngayon. Mayroon ka bang karayom? Marunong ka bang maggamot? Oo, marunong ako. At saka, napakahusay ko. Sige na. Huli na tayo. Hindi na kailangan ng silver needle. Ito ay nakasulat sa sinaunang aklat, ang paraan ng pagmamasa ng tiyan ng isang engkanto. Sa buong bansa, kakaunti lang ang nakakaalam nito. Hindi hihigit sa 5 tao. Bakit ka? Nais matutunan. Kung gusto mong matuto, tingnan mo ng mabuti. Itong batang ito. Kung gaano pa karaming lihim. Huwag kang gagalaw. Nasa proseso akong iligtas ka. Huwag kang magmalupit. Kung wala ako dito, baka magkamali ka sa pagkain ng Dragon's Beard ginseng. Tiyak patay na siya. Ikaw. Ngayon ba, nararamdaman mo bang mainit ang tiyan mo? Sapat na, sapat na. Ang iyong napakalamig na katawan, nais na ganap na gumaling. Kailangan pa ng huling hakbang. Ano ang huling hakbang? Maghanap ng isang purong yang na katawan. At saka, makipag-ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng dual cultivation. Ano ang dual cultivation? Ito ay, ikaw isang malaking lalaki, bakit ka nahihiya? Magsalita ka na, tama na. Pumunta sa kama, naghahanap ka ng gulo. Saan ka pa makakahanap ng purong katawan? Saktong-sakto. Ako nga, ano? Ikaw ay purong yang katawan. Dati hindi. Simula nang magkaroon ako ng kapangyarihan, ako na. Itigil mo na ang pag-asa mo. Kahit patayin mo ako, ayaw ko pa rin. Tungkol sa Dragon Beard ginseng, walang problema sa bisa nito. Maaari na akong magbayad ngayon. Pasensya na, hindi ko na ito ibebenta. Bakit? Dahil lang sa akin, hindi ko tinanggap ang iyong kondisyon. Kaiyahiyang. Malayno. Chen Xiaolong, anong ginagawa mo? Ikaw ay isang lalaki, biglang nagbago ng isip, ayaw mo nang magbenta. Paano ako kikita? Ang bisa ng ganitong Dragon Beard ginseng, lampas sa aking inaasahan. Kung hindi ito gagamitin ng tama, maaaring makasama ito sa buhay ng tao. Kaya, nagpa siya akong magbenta sa ibang paraan. Tama. Kakatapos mo lang kumain ng 1,000 taon ng Dragon Whisker ginseng. 1 piraso, 100,000. Bayaran mo na. Ikaw. Magbayad ka na. Gusto mo bang umiwas sa bayad? Kung maglakas loob kang umiwas sa bayad, hindi kita papayag ang makaalis. Nayon ng Qinglong, naniniwala ka ba? Tanga. Nakarating na ang pera, salamat ha. Ngayon ay, pupunta muna akong ayusin ang Dragon Beard ginseng. Palem, maganda. Peach, huwag kang magalit. Si Chen Xiaolong ay hindi masamang tao, kaya lang, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Gusto kong makita. Anong mga kalokohan ang ginagawa niya? Siya ay purong yang katawan. Gusto mo ba? Subukan mong makipagtalik sa kanya, Pakwan. Huwag na nating pag-usapan yan. Gusto kong manatili dito ng ilang araw. Tingnan ko nga. Anong balak niya? Ate-in-law, ate-in-law. Tumakbo. Xiaolong, bakit ka nandito galing sa langit? Ate-in-law, magaling ba ako? Xiaolong, ito ay ginseng na may ahas. Saan mo ito nakuha? Sister-in-law, naalala ko na dati, nagtimpla kayo ng alak. May natira pa bang alak? May ilang bang apang matandang alak? Hindi ko rin alam ang tungkol sa alak. Kapag uminom, nalalasing ako. Kaya hindi ko ito ginagalaw. Nandito lang siya sa cellar. Ang bait ng asawa ko. Pwede mo ba akong dalhin? Puntahan natin ang cellar. Aha. Chen Xiaolong. Kung hahadlang ka sa kinabukasan ko, patayin kita. Nandito na ang lumang alak, Xiaolong. Kailangan mo ito. Para saan ang lumang alak, ate?
Magiging mayaman na ako. Kapag mayaman na ako, maaari ko nang tulungan ang nayon. Bawat tahanan ay makakaranas ng magandang buhay. Ganito pala iyon. Xiaolong, talaga namang kahanga-hanga ka. Xiaolong, sobrang hindi komportable dito, kapatid na babae. Tulungan mo akong imasahe ito. Ayos ba? Sister-in-law. Hindi pwede. Ngayon, sa buong nayon, ikaw na lang ang pwedeng humawak, sister-in-law. Isipin mo na lang, kawan mo ang sister-in-law. Hayaan mong subukan ng asawa ang lasa ng isang lalaki. Okay ba? Pakiusap na. Labas kayo at tingnan nyo. Si Byuda Li at si Chen Xiaolong ay may relasyon. Suwail na ito, pinabayaan tayong dalawa, at naghanap pa ng balo. Talagang basura siya. Kung hindi ako makuha, ay hahanapin ng isa, balo para magalit. Chen Xiaolong ay nakipaglandian kay Balo Li. Lahat, lumabas kayo tingnan. Tara na, mga kababayan, punong barangay, punong barangay, punong barangay. Anong ingay mo dyan? Si Chen Xiaolong at si Byudang Li ay may kalaswan. Wala kang pakialam. Maaari akong magreklamo sa mga otoridad. Si Zhao Deipiao ay nagbabalat kayo. Si Xiaolong Ge, hindi siya ganyang tao. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohan, pupunitin ko ang iyong bibig. Hindi ka naniniwala, di ba? Mga kababayan, sama-sama tayong manghuli ng kalaswan. Punong barangay, alam ko na, talagang paborito mo si Chen Xiaolong. Ngunit ang tarantado na ito, ay nangangalo niya at nagwawala. Naniniwala ako sa pagkatao ni Xiaolong. Siguradong hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Punong bayan, kaya mo bang sumama sa akin? Para manghuli ng kalaswan. Para manghuli ng kalaswan. Para manghuli ng kalaswan. Sige, tingnan natin. Mga kababayan, sama kayo sa akin. Hulihin ang kalaguyo. Patayin si Chen Xiaolong, yung asong yun. Chen Xiaolong. Chen Xiaolong. Ikaw. Putang ina, hindi pa nga niya nakikita ang babaeng gusto niya. Ginagalaw pa niya. Patayin ko siya. Chen Xiaolong. Dumarating ako para sa seryosong bagay. Ako ang seryosong bagay mo. Ate, huwag ka nang magulo. Ate, tulungan mo akong dalhin itong alak. Doon. Sige. Dahan-dahan. Ate. Ate, basa ka na. Mabilis. Paunasan mo na. Walang anuman. Tapusin ko muna ang trabaho mo. Tsaka na tayo mag-usap. Sobrang bait mo. Ate. Sino man ang mag-aasawa sa'yo? Sa nakaraang buhay, siguradong nagdasal ng mabuti. Anong klase ng insenso yan? Naging abo na lahat. Ang ibig kong sabihin, ate, mabait ka. Ang tamis ng bibig mo. Halika, pahiram nga. Ng iyong labi, matamis ba ito? Anong ginagawa nyo? Kiki, bakit ka nandito? Saktong-sakto ang pagdating mo. Hawakan mong mabuti ang mga maliit na garapon ng alak. Ilipat na natin lahat sa ating baryo. Gusto mong yumaman. Nasa ito ang lahat. Punong barangay, bakit ang itim ng mukha mo? Nandito na silang lahat, bakit ang laki ng grupo? Sobrang maliit ng imbakan ko. Ang dami ng tao dito, ang sikip, medyo hindi pa ako sanay. Xiaolong, anong ginagawa mo? Punong barangay, sandali, lalabas tayo. Ipapaliwanag ko pa sa'yo. Unang ilipat mo muna ang mga inuming ito. Lahat ng alak na ito. Chen Xiaolong, hindi ka ba nakikipaglandian? Kay Aling Li. Bakit ka nandito nag-iinom? Zhao Deipiao, anong mata mo ang nakakita? Na may relasyon ako sa asawa. Walang ebidensya, basta ka nalang nagsasalita. Mag-ingat ka, baka masuntok kita. Patayin kita. Maghintay ka lang sa akin. Balang araw, papatayin kita. Anong mga ito, Xiaolong Ge? Anong ginagawa mo? Ito ay gamot na alak. Isang baso ay nagkakahalaga ng 10,000. Ang isang banga na ito ay hindi bababa sa daan-daang libo. Ang ating nayon ay malapit ng yumaman. Medicinal na alak. Lahat, tulungan niyo ako. Ilabas ang mga medicinal na alak na ito. Lahat ng ito. Sige, bilisin mo. Huwag nang magtipon-tipon. Naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Gawin na ang dapat gawin.
1,000 taong Dragon Beard Ginseng. Kailangan itong inumin ng mag-isa. Napakalakas ng bisa nito, ng katawan ng tao. Hindi na kayang tiisin, kaya kailangan itong gawing gamot na alak. 1 tasa lang ang kailangan. At ayos na. Kung may sakit, gagamutin. Kung wala, palakasin ang katawan. Xiaolong, ang ibig mong sabihin ay, sa ating nayon sa hinaharap, pwede kang magbenta ng gamot na alak. Magaling. Bawat bahay ay nag-iimbak ng alak. At ano pa, gagawa pa ako ng gamot na alak, ibebenta ko, sa hinaharap, maaari na akong magdala ng buong baryo, magsimula ng yaman, at saka, balak ko ring mag-alaga, ng karaniwang Dragon's Beard Ginseng, sa bawat lalagyan, ilalagay ang isang buong halaman, ayos lang, maliit na dragon, ikaw, maaari tayong dalhin ang ating nayon, sa pag-angat mula sa kahirapan, kapatid na Xiaolong, ang galing mo. Pangarap na hindi makatotohanan, nasa ulap ang isip. Kailangan ng kwalifikasyon para sa alak, at saka, hindi tiyak ang epekto. Nagbebenta ka ng 1 tasa sa halagang 15. Sa tingin mo, may bibili ba? May epekto ba ito? Ikaw. Kung hihingin mo sa akin, maaari kitang tulungan. Ngunit, kailangan kong kumuha ng 3 bahagi mula sa gamot na ito. Nandito ako, tinitiyak ko, na magiging mabenta ito sa bansa. Ang magandang alak ay hindi natatakot sa madilim na eskinita. Ang gamot kong alak, sino mang uminom ay tiyak na magkakaroon ng epekto. Punong baryo, bumili sa akin. Asul na tablet. Subukan mo, kapitan. Siguradong epektibo. Kailangan kong umuwi. Kuya Long. Talagang epektibo ang alak na ito. Naghahanap ba ang tatay ko, ng nanay ko? Hindi ko alam. May mga kapatid na ba? Kiki. Malaki ka na rin. Maging maingat ka sa pagsasalita, mula ngayon. Kamusta, Boss Xiao? Maganda naman ang epekto ng gamot kong ito. Okay naman, di ba? Kailangan kong dalhin ito, sa syudad. Baka man lang agawin ng iba. Sa tingin mo, kailangan ko ba ng tulong mo? Huwag kang makipag-away sa pera. Kahit na totoo o hindi ang bisa nitong gamot, yung 1,000 taon na Dragon Beard Ginseng. Totoo ba iyon? Totoo. Aamin ako, maganda ang epekto ng gamot mo. Sige na. Magpapasensya na lang ako. Ang operasyon ng medicated wine. Ako ang bahala. Kukuha lang ako ng 1%. Paano? Ang tingin mo ay maganda. Magbibilang ako ng halaga. Tulungan mo akong magpatakbo. Half lang ang sa akin. Walang pag-uusap. Sang-ayon o hindi. Ayos. Kasalukuyan. Paano? Tayo dalawa. Ngayon ay, mga kasosyo na. Hindi nga makapaghawak kahit kaunti. Talagang malamig ang katawan mo. Napakalamig ng maliit mong kamay. Sapat na ba ang paghawak? Ako ay purong yang katawan. Papaligaya ko sa'yo. Para ito sa iyong kabutihan. Kapatid na Long, anong maitutulong ko sa'yo? Ikaw na ang bahala sa akin. Sa pag-aasikaso ng paggawa ng alak ng mga residente. Sige, little brother, magtiwala ka. Tinitiyak kong magagawa ko ang tungkulin. Sige. Little brother. At ako naman, ikaw. Ay isipin mong. Maliit na katulong ko. Sige, Xiaolong, talagang mabait ka sa hipag mo. Chen Xiaolong, wala ako. Hindi ninyo matutuloy ang negosyo. Tungkol sa gamot na ito, anong balak mo? Basta, bigyan mo naman ako ng 1 bahagi. Sasabihin ko ang totoo. Huwag kang ayaw makinig. Kahit na hindi ka makipag-ugnayan, magagawa ko pa rin. Pero, ang iyong magandang intensyon, hindi ko rin maiiwanan. Ganito na lang, ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Ngunit, ang pag-aalaga sa Dragon Beard Ginseng, ay sa iyo na. Sige. May karanasan ako sa bagay na ito. May isa pa akong bagay na kailangan mong tulungan. Anong bagay? Ngayon, mayroon lang akong 100,000 pesos. Gusto kong humingi sa iyo. Natulungan akong bumili ng mga gamit pang eskwela. Bukod dito, Ginoong Xiao, maaari bang magpa-appointment ng maaga? 1,000,000. Bakit hindi mo siya tanungin para sa paunang bayad? Magkaibigan kayo. Hindi mo ba siya kilala? Tinatanggap ang pera, hindi ang tao. Mag-advance ng 1,000,000. Mas masakit pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Anong kailangan mo ng 1,000,000? Para sa pagbabago ng paaralan. Huwag kang mag-alala. Itong 1,000,000, dapat mas alam mo kaysa sa akin. Mabilis mo itong mababawi. Ako ang nagbayad ng perang ito.
Bihira kang gumawa ng kontribusyon sa edukasyon. Sa hinaharap, kailangan kong manatili sa Qinglong Village at makipag-ugnayan. Dapat akong tumulong. Masaya ang pakikipagtulungan. Maliit na bagay. Natutunan na ito. Nagsimula ng makipagkamay. Guru Joe. Guru Joe. Maliit na dragon. Guru Joe. Ano ito? Nasabi ko na dati. Kahit gaano pa kahirap, huwag pipigilan ang edukasyon. Kahit gaano pa kahirap, huwag pipigilan ang mga bata. Magbibigay ako sa mga bata ng mga gamit pang eskwela. At saka ng bigas, harina, langis, mga gulay at prutas, karne, itlog, gatas. Tingnan mo kung saan ko ibinaba ang mga bagay. Xiaolong. Hindi ko alam ito. Ano ang dapat sabihin? Sa kabuuan, salamat sa iyo. Salamat, kuya. Bumangon ka na. Guru Joe. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Ako rin, isa sa mga taga Qinglong Village, nagtutulungan para sa paaralan. Ito ay nararapat lamang. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, tiyak na, mas magiging mabuti ang paaralan. Halika, halika, mga bata, kunin ang mga bagay. Terra. Halika. Magpila ng maayos, halika. Narito ang mga regalo para sa inyo. Ito sa iyo. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Sige na. Xiaolong, andito na kami. Andito na kami. Kayo mga tao, ay mga mason ng nayon. Walang masabi sa galing. Mula ngayon, ako ang magbabayad, kayo ang magtatrabaho. Ayusin ninyo ang paaralan, sa mga butas at tugs, na dapat ayusin. Kung hindi na talaga maayos, babaguhin na lang ulit. Sige, siguraduhing matatapos ang gawain. Ang galing ni Xiaolong. Ang bilis kumita ng pera. Terra, magtrabaho na tayo. Ang hirap naman ito. Ibinaba mo na ang bagay na iyon. Mawawala na ang lahat niyan. Guru Joe. Salamat sa iyong kontribusyon sa Qinglong Elementary School. Kung hindi ka narito para magturo, natakot ako na ang mga bata ay hindi makakapag-aral. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Sana ay matanggap mo ito. Xiaolong, sobra na ang nagawa mo. Ang ballpen na ito, ako. Sige. Tinatanggap ko ito. Tama na yan. May nangyaring masama kay Xiaolong. Xiaolong, hintayin mo ako. Anong nangyari? Yung ibinigay mo sa amin, butong dragon's beard. Natanim namin ito 8 araw na ang nakalipas. Tumubo ito 5 araw na ang nakalipas. Pero, nung umaga, nang tignan ko, lahat pala sila patay na. Xiaolong, anong gagawin natin ngayon? Lahat ng tao sa baryo umaasa sa kanya, para umasenso. Lahat sila namatay. 10 ektarya. Dragon Beard Ginseng, ay naku. Ang aking Dragon Beard Ginseng. Walang silbi ang pag-iyak mo, Kapitan. Siguradong may paraan si Xiaolong. Ito ang mga buto na dinala ko mula sa palasyo ng dragon. Walang problema. At saka, gumamit ako ng Longsheng Ju para magpalaki. 1 buwan lang, maaari nang ibenta. Ngayon, malawak na namatay. Siguradong may daya. Ano sa tingin mo? Ayon sa aking maraming taon ng pag-aaral sa Dragon Beard Ginseng, hindi ito tungkol sa pagpapalaki. Sinasabi mo ba na ito ay gawa ng tao? Ngunit wala akong ebidensya. Ang Dragon Beard Ginseng ay susi sa pag-angat ng Qinglong Village. Mula sa kahirapan, ito ay pangmatagalang paraan ng pagkita. Tiyak na may mga naiinggit. Ngayon ang mga taga-baryo ay abala sa ilalim ng pamumuno ni Kiki. Sa paggawa ng alak, walang sino man ang dapat makapansin. Sa 10 mo ng Dragon's Beard Ginseng, maliban. Sino to? Ikaw yan. Paparating na ako. Sister-in-law, HMM, dalhin mo muna ang mga barangay captain doon. Sama ka sa akin, Wajia. Sino ang tumawag? Sa taong nanira sa Dragon Beard Herb, nahanap na. Sige, naintindihan ko na. Ginoo kong,
Darating na sila. Yaman. Basura. Hindi mo kayang ayusin ang isang sira-sirang paaralan. Bakit ko pa ikaw pinapalaki? Kung Xiao, hindi ako ang basura. Yung batang si Chen Xiaolong may kapangyarihan. Siya ay isang demonyo. Kaya niyang itaas ang bulldozer. Akala mo ba wala akong isip? Kung magpapatuloy ka sa walang kwentang sinasabi, ako ang kukunin ng buhay mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo maayos, sisirain kita. Ibigay sa aso. Ang pinto ko, Zhou Deipiao. Zhou Deipiao, putang ina mo, may konsensya ka ba? Ginseng na dragon, yaman ng baryo, kayamanan. Pinatay mo gamit ang droga. Ako. Tumigil ka na. Kung magpapalo ka pa, mamamatay ang tao. Kahit gaano ka kalakas kumain, walang silbi. Kakapanlaban lang. Nagsusugat na ang ulo, walang silbi, batang. Ikaw si Chen Xiaolong, kahit ang pusa ay titingnan ng amo nito. Alam mo ba kung sino ako? Huwag kayong magtatangka, dito ang bayan ng Qinglong. Nasaktan siya. Huwag niyo sanang magawang makalabas. Akala ko hindi ito, maliit na liblib na lugar. At ganito pa kaganda. Gusto niyang pakawalan siya, hindi naman masama. Magkasama kami ng ilang gabi. Kung Lausan, hahanap-hanapin mo ang kamatayan. Kung Lausan, naghahanap ka ng kamatayan. Ling Jia. Tumitigas na ang mga pakpak mo, ha? Kung hindi dahil sa, nakatigil ang sasakyan mo sa labas. Hindi ko alam, na nakarating ka sa lugar na ito. Nagmamalaki at nagmamalupit, nang aakit ng mga mabuting babae. Ganito ang itinuturo ng pamilya kong, sa iyo, na magnegosyo, ba, Ate Ling? Wala akong ginawa nandito sila. Siya ang aking lalaki. Ang Qinglong Village ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Sigurado ba kayo, na gusto niyong magdulot ng gulo dito? Bulag. Sino ang may lakas ng loob namang istorbo kay Longge? Longge, ihatid niyo ako. Hindi ko siya papayagang mabuhay ngayon. Lahat ito ay ayon sa gusto mo. Wala akong ginawang mali, Kung Xiao. Huwag kang magbula-bula. Ang pangalan ko, nawala na lahat dahil sa'yo. Hindi kita papayagang makaligtas ngayon. Linga. Bakit ka nandito? Ang bilis mo namang dumating. Dapat sinabi mo sa akin ng maaga. Sana sinundo kita sa dulo ng baryo. Kuya Xiaolong. Sino siya? Kuya Xiaolong. Sino siya? Siya. Kumusta? Ako si San Lahua, manggagamot sa nayon ng Qinglong. Bigla kang pumasok. Sinira namin ang plano namin. Hindi pa namin alam. Anong gamot ang ginamit ni Zhou Dabiao? Pinatay niya ang Dragon Beard Ginseng gamit ang lason. Kuya Xiaolong. Ako ang may kasalanan. Ako ba? Lalo akong walang silbi. Kakadating ko lang sa Qinglong Village. At nagdala na ako ng gulo sa iyo. Itong ate na ito. Parang hindi naman ako masyadong tinatanggap. Baka. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Linga. Huwag kang magkamali ng akala, Dr. Son. Nabahala lang siya. Wala siyang ibang ibig sabihin. Aalis na ako para itanong. Anong lason ang ginamit ni Zhou Deipiao? Zhou Deipiao, ikaw ang pumatay sa Dragon Beard Ginseng. Anong gamot ang ginamit mo? Hindi ko rin alam. Bumili ako ng 9 na uri ng herbicidal. Nakalimutan ko na rin kung ano pangalan nila. Alam mo ba ang Dragon Beard Ginseng? Gaano kahirap itanim? Sige na, wala nang silbi sabihin pa yan ngayon. Zhou Deipiao, sasabihin ko sa'yo. Kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Hindi na ako manggahiz. Hindi na ako manggahiz. Terra. Punta tayo sa bukirin. Si Xiaolong. Sino siya? Ako si Tang Ziling, girlfriend ni Kuya Xiaolong. Ate. Unang pagkikita, ito ay isang regalo para sa iyo. Ako ay isang balo. Paano ko matatanggap ang iyong regalo? Wala akong anumang kinalaman kay Xiaolong. Huwag kang magkamali. Itong regalo, ibalik mo na lang.
Babaeng balo. Xiaolong. Nahanap mo na ba ang salarin? Oo, nahanap na namin. Gawa ni Zhao Dabiao. Ngunit, tungkol sa Longshu Shen, mag-iisip ako ng paraan. Ganito na lang, bumalik na kayo at maghintay sa akin. Mag-aaral muna ako dito. Kuya Xiaolong. Nandito ako para samahan ka. Sasamahan din kita dito. Alam mo rin, isa akong balo. Pagbalik ko, walang tao sa bahay. Sobrang nag-iisa ako. Dr. Son, ang tao kapag nag-iisa ng matagal, hindi ba nagkakaroon ng depresyon? Oo. Ang matagal na pananatili ay nagdudulot ng depresyon. Ganito na lang, ate. Hanapan mo muna si Linganang. Pwedeng matirhan, okay ba? Sige. Kaya dadalhin ko siya ngayon, para maghanap ng bahay. Napakadelikado ng balo na ito. Gusto niyang akitin si Kuya Long. Tara na. Lahat ng mga Dragon Beard ginseng na ito ay napatay ng lason. May paraan ka pa ba? Mas mabuting mag-isip ng paraan muna, para pasayahin silang dalawa. Wala namang napansin Ang galing mo naman, bata. Hala, hindi mo kaya, Jiahua, interesado ka rin ba sa akin? Mabilis, mag-isip ka ng paraan, para magamot ang Dragon Beard grass. Kung kaya mong pagalingin ang Dragon Beard ginseng, maaaring bigyan kita ng isang bagay. Anong bagay ang ibibigay? Sigurado akong maibabalik ko ang Dragon Beard ginseng sa buhay. Sige. Kaya't magpusta tayo. Kung magagawang buhayin ang Dragon Beard ginseng, bibigyan kita ng isang bagay. Kung hindi ito magawang buhayin, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Ano ang gantimpala? Gantimpalaan kita ng isang halik. Ano? Anong akala mo? Mag-isip ka na agad ng paraan. Sige, naisip ko. Kuya Hana, totoo ba ang laro natin? Nandito pa si Peaches sa baryo. Tutulungan kitang ibenta ang medicated wine. Magmadali ka na. Gamutin mo na ang Longshu Shen. Kung hindi, tingin ko, paano ka magpapaliwanag sa kanya? Naabala mo pa akong kumita. Mag-ingat ka, hindi kita palalampasin. Pagpapalabas. Lahat ng bagay. Epektibo. Long Shengju, tunay na may kakayahang magpabalik buhay. Pero, dito may hindi bababasa. Libo-libong mga Dragon Beard ginseng. Isa-isang kunin. Hindi ba't mapapagod ako ng sobra? Nakuha na. Giner. 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 Giner, mahal kong, may problema ba? Pwede ba akong makatulong? Ganito ang sitwasyon. Giner, anong nangyari? May problema ba? Wala naman. Para sa akin, madali lang ito. Kapag lumubog na ang dilim, si Giner na ang magsisimula ng mahika. Sige. Giner, simulan mo na, HMM. Ito ay ang ambrosia. Nabuhay na. Lahat ay buhay. Giner. Huwag mag-alala, Ginoo. Si Giner ay gumagamit ng kapangyarihan. Medyo mahina lang. Makakapagpahinga siya ng kaunti at magiging maayos. Giner. Nahirapan ka na. Ngayon ay isasama kita pabalik sa Dragon Palace. Mahal na Ginoo. Gusto ni Jin na manatili sa mundo. Gamitin ang esensya ng buwan. Upang maibalik ang kapangyarihan ng Dragon Pearl. Sige. Kaya isasama kita pabalik sa nayon. Mahal na Ginoo. May dala ka bang anuman? Wala. Bakit? Nagugutom ka? Walang anuman. Normal na lalaki ako. Ang cute-cute ni Giner. May kakaibang bango ka pa.
Hindi ka maiiwasan. Nakapagtiis na ako hanggang ngayon. Talagang kahanga-hanga na. Maaaring. Ang aking sinturon. Ang lahi ng dragon ay likas na naglalabas ng isang pheromone. Akala ko ay naapektuhan ng aking tagapagligtas. Ngunit hindi pala. Kung gusto ng iyong kabutihan, maaari mong sabihin kay Jenner. Maaari kitang paglingkuran, Jenner. Alam mo ba kung ano ang paglingkod? Hindi ko alam. Pero basta't masaya ang iyong kabutihan, ano man ang gawin ni Jenner ay okay. Ang tao at dragon ay maaari ring magkasama. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mabilis, bumalik ka na. Sumipsip ng asensya ng Taiyin. Chen Xiaolong. Nandito ka na pala. Mabilis, bumalik ka at tingnan mo na. Yung dalawang munting Diyos sa bahay mo. Nagsimula na ang laban. Ikaw. Saan ka naman nagdala? Ng isang maliit na Diyos. Ikaw ang prinsesa ng lungsod. Paano ka hindi nakakahiya? Kailangan mo pang matulog sa kama ni Xiaolong. Sumama ka sa akin ngayon. Pumunta ka sa akin at matulog. Sabi ko, hindi ba't? Masyado kang nakikialam. Ako ang girlfriend ni Xiaolong. Hindi lang ako natutulog sa gabi. Kasama niya. Kailangan ko rin siyang yakapin habang natutulog. Galit na galit ka. Walang hiya. Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Naiintindihan ko na. Gusto mo rin si Xiaolong. Gusto mong makasama siya, di ba? Sasabihin ko sa'yo, walang paraan. Ikaw ay isang balo. Si Xiaolong. Sino siya? Kuya Xiaolong. Sino siya? May sumpa ang babaeng ito. Anong ginagawa ninyong dalawa, habang wala ako sa bahay? Gusto mong give-in ng bahay namin? O di kaya, tawagin ko si Tauzi, para makisaya rin. Huwag kayong magulo. Kung may problema, ayusin ng maayos. Tingnan nyo ang itsura nyong dalawa ngayon. Xiaolong. Kasalanan ng hipag. Nakapagbigay ako ng abala sa iyo. Aalis na ako ngayon. Hayaan mo akong mag-isa. Maging malungkot. Sige na, ngayong gabi. Matutulog siya sa akin. Okay. Naiintindihan ko na. Aalis na ako. Sister-in-law. Saan ka pupunta? Dito ka lang manatili. Mahalaga siya sa akin. Isang napakahalagang tao. Pagkatapos ngayong gabi, bukas aalis na siya. Linga, magpakabait ka, ngayong gabi. Matutulog ka na kasama si ate. Sige ba? Hindi ako. Ayaw ko. Nagpunta ako dito mula sa malayo, para lang, makasama ka. Oo nga. Ikaw ang girlfriend ni Xiaolong. Ako ay isang balo lamang. Hindi naman siya tao ni Xiaolong. Dapat umalis. Ay ako. Pwede tayong matulog ng magkasama. Sige. Gusto kong matulog sa gitna. Gusto kong matulog sa gitna. Bakit ikaw ang matutulog sa gitna? Sawa ka na ba, Ate Hua? Bakit? Gabi na, di ba? Bakit hindi ka nalang matulog dito? Sawa na ako sa palabas. Tara na. Matutulog na ako kasama si Tauzi. Ayos na. Kayo tatlo ang matutulog sa kama. Matutulog ako sa sala. Hindi pwede. Sabay-sabay tayong matutulog. Ikaw ang matutulog sa gitna. Sabay-sabay tayong matutulog. Peras. Anong ginagawa mo? Nakatakot naman. Anong nangyari sa'yo kamakailan? Simula nang bumalik ka mula doon, parang hindi ka mapakali. Sabi mo, ano kayang ginagawa ni Chen Xiaolong ngayon? Bakit mo siya pinapansin? Peras. Baka naman. Na-inlove ka kay Chen Xiaolong. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro. Baka naman. Gusto mong makipagtulog kay Chen Xiaolong, di ba? Nagsisinungaling ka. Huwag mo nang gawin. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo nga, namumula na ang mukha mo. Ako bang namumula?
Namumula ka nga, di namumula ka na talaga. Pinagsasabi mo ang mga kalokohan. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Sinasalita ko. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako sa pagkakataong ito. Sinasalita ko. Sinasalita ko. Yung batang si Chen Xiaolong. Ano ang maganda? Bakit ko siya iisipin? Hindi mo naman siguro. Talagang nagugustuhan si Chen Xiaolong, di ba? Bakit? Hindi ba? Gusto mo yung tao? Siya. Karapat dapat siya. Magpanggap. Mukhang maganda ang pagkakapanggap. Pinapanggap kita. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapaandar. Kung Xiao. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Isang paaralan iyon. Hindi naman ito minahan ng ginto. Ganoon ba talaga? Tumahimik ka. Ano bang alam mo? Kung ikukumpara kay Tang Ziling, anong halaga ng minahan ng ginto? Tama, 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 Tang Ziling, o Tang Ziling. Nung bata pa ako, nananabik na ako sa katawan mo. Ngayon gabi. Siguradong makukuha kita. Umalis na tayo. Ito ay lason ng kasamaan, mga tao na masama, na naninira sa mga nagbigay sa kanila ng tulong. Si Kung Xiao. Anong nangyari sa'yo? May dragon. May dragon. Dragon. Kung Xiao. Meron. May dragon. Ayos lang ba, Kung Xiao? Kung Xiao. Dahan-dahan lang. Gising na. Gising na. Dabyaw. Kung Xiao. Kung Xiao. Bakit bigla akong nakaramdam? Anong nangyari sa'yo? Ang bango mo. Huwag. Huwag. Kuya Longlong. Gusto kong kainin ito. Gusto kong kainin ito. Hipag. Si Xiaolong, kasalanan ng hipag, na pinahirapan ka, pasensya na. Pero, hindi ko talaga mapigilan, ngunit hindi na mangyayari muli. Ate, kailangan na nating umalis. Ate. Kuya Xiaolong. Huwag kang magulo. Ngayon ay, panahon na para sa paghahatid ng gamot. Kailangan kong tingnan ito sa lugar. Kuya Xiaolong. Kahapon ng gabi, nasaan yung babae na dinala mo? Bakit wala na siya? Huwag mo na siyang alalahanin. Maghugas ka na muna. Halikan mo ako. Sige na, gawin mo na. Sige na, gawin mo na. Giner, bumalik ka na ba sa palasyo ng dragon? Oo, Ginoo. Kahapon, palagi silang nagsasalita sa panaginip. Sige. Magpakatatag ka sa pag-aaral mo. Kapag kailangan mo, magpapadala uli ako ng mensahe sa'yo. Kuya Xiaolong, tulungan niyo ako. May ipis. Sandali, tulungan mo akong patayin ito. Natatakot ako. Sige, sige. Ako na ang papatay nito. Tama na. Chen Xiaolong, ang may-ari ng gamot na alak, darating na bukas. Bakit hindi ka pa naghahanda?
Tara na, tara na. Sinasabi ko sa iyo, kapag uminom ka ng gamot na alak na ito, kung hindi mo kayang, nakakainis, ipinapakita na walang epekto ang gamot na alak, sa oras na iyon, ikaw, ang magpapahinto sa akin sa pagkita ng malaking pera. Mag-ingat ka, hindi kita patatawarin. TSK. Sa katawan ko na ito, hindi ako iinom ng gamot na alak, gagawin ko pa rin. Ikaw nga. Hindi si Ate Hua. Sinusukuan mo ba kung sino? Sino ang nakakaalam? Totoo ba o hindi ang sinasabi mo? Kung hindi, subukan kitang hanapin mamaya gabi. Tara na, tara na, tara na, tara na. Darating na ang kukuha ng gamot bukas. Mabilis, pumunta ka na. Anong tinitingnan mo? Mabilis na. Ha ha ha. Ha ha ha. Abala ako. Dahan-dahan lang, kuya. Kuya Xiaolong, ang galing mo naman. Ang bilis mong nakapag, pagsimula ng negosyo sa baryo. Katatapos ko lang makita, na may nagtatayo ng bagong bahay. Tama nga, noon pa man, lagi kitang naririnig. Yung si Kiki na binanggit ko, bakit wala siya dito? Pumasok si Kiki sa bayan para mag-aral ng teknolohiya. Babalik din siya makalipas ang ilang araw. Ngayon, may nagbuburo ng alak sa baryo. May nagtatanim ng gamot, may nagmimix ng alak, may mga naglalagay ng label. Pwede nang sabihin na buong baryo ay nagbuburo ng alak. Pagkatapos nito, sa kalaunan, bukas na ang merkado para sa medicated wine. Yung kinikita nila, lalong lalaki. Pero, may mga teknik pa rin na kailangang matutunan. Kuya Xiaolong, ang galing mo. Ay. Mayamang tao. Bahay. Peke, ito ay peking alak, isang grupo ng mga manloloko. Walang anumang bisa ang alak na ito. Maaari pang makasama sa katawan ang pag-inom nito. Xiao Xiao. Ang mga pamilya ng Xiao at Wang ay mga tanyag na angkan. Hindi mo dapat gawing biro ito, sa iyong tiyuhing Wang. Alam ko, gustong ipakasal ng pamilya Xiao ka sa pamilya Ye. Ngunit ayaw mo naman. Kaya nandito ka na. Gumawa ka ng kung anong gamot na alak. Tatay Wang, bilang nakatatanda, kailangan kong sabihin ito sa iyo. Masyadong malalim ang industriya ng gamot na alak. Hindi mo ito nauunawaan. Tatay Wang, kung ikaw ay mula sa pamilyang Wang, kung gusto mo pa ring baguhin ang mga bagay-bagay, maniwala ka naman sa akin. Tunay ang alak na ito na gawa sa gamot. Ang mga pangunahing sangkap sa loob. Ito ay ginseng na may balbas ng dragon. Naglalaman ito ng 6 na uri ng mga herbal na gamot na Chino. Kilala rin bilang alak na 7 kayamanan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo at malalaman mo. Ginang. Xiao, ang alak na ito, ayon sa aking pagsusuri, ay talagang peking alak. Wala itong anumang bisa ng gamot. Sino ang magtatangkang uminom ng peking alak? Sige ba? Bola. Sino ang nakakaalam ng iyong antas ng pagsusuri? Kumusta? Hey, sinasabi ko sa babaeng may salamin sa mata na ito. Maaari mong tapakan ng aking pagkatao. Ngunit huwag mong insultuhan ang aking kakayahan sa pagtukoy. Ako ay isang kilalang propesor sa bansa, sa tradisyong herbal na gamot. At isa pang kilalang eksperto sa pagtikim ng alak. Totoo ba ang alak na ito? Amoy pa lang, alam ko na. Oo, Xiao Xiao. Ito ay isang bagay na pinaghirapan kong bilhin. Mag-hire mula sa ibang bansa. Ang mga eksperto na bumalik, naniniwala ako sa kanyang hatol. Mukhang hindi rin ganon kaganda ang gamot na ito, na sinasabi nyo. Kung ganon, sige na lang. Para na rin sa pagbabalik ko ngayon. Huminga ka, magandang hangin sa bukirin. Boss Wang, sabi ko na nga ba, itong sira-sirang bukirin. Ano bang maganda dito? Isang peking alak lang. Inaasahan na rin yan. Ngunit Ginoong Wang, upang maibsan ang krisis sa ekonomiya ng pamilya Wang, naghanda rin ako para sa inyo ng mas magandang alak. Haha, salamat sa pagod mo, Eksperto Shu. Hindi mawawala ang malaking pasasalamat pagkatapos nito. Hehe, ito ang dapat kong gawin. Sige, tingnan natin ngayon. HMM. Ginoong Shu, sandali lang. Maaari ba kayong makipagpusta sa akin? Ginoong Shu, maaari ba tayong magpusta? Xiao Xiao, walang dahilan para makipagpusta sa ganitong tao. Hindi nila alam ang halaga. Sila ang nawawalan. Maaari tayong magbenta sa iba. HMM, dapat tayong maniwala kay Chen Xiaolong.
Xiao Xiao, anong ginagawa mo? Nagmamadali lang ang asong ito. Gusto niyang lokohin si Ginoong Wang gamit ang pekeng alak, ngunit mukhang hindi niya magagawa, kaya't gusto niyang gumamit ng talento sa pag-arte para kumbinsihin ka. Ginoong Wang, huwag kang magpaloko. Kumuha ka ng kutsilyo. Xiao Xiao, huwag kang gumawa ng mga handgal na bagay. Bakit ka may dalang kutsilyo? Tiyo Wang, susubukan ko ang alak. Itong espesyal na alak, hindi lang ito makagagamot ng sakit, kundi nakakapagpagaling din ng sugat. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Xiao Xiao, Tiyo Wang, pakiusap, bantayan mo siya. Ang babaeng ito talaga ang galing. Shen Xiaolong, sana'y tulad ng sinabi mo ang gamot na ito. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Achoo. Bakit? Kuya Xiaolong. Walang problema, umalis na. Kasinungalingan, anuman ang gamot na inumin na iyan, hindi makakagamot ng sakit, lalo pang hindi makakagamot ng sugat. Gusto mong lokohin si Ginoong Wang gamit ang pekeng alak. Nasuri ko na si Ginoong Wang. Ito ay peke na alak, dalubhasa shu. Sinasabi mo ng paulit-ulit na ang gamot na ito ay peke. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na talagang totoo ito. Ang gamot na ito, totoo ba talaga? Imposible. Saan ka makakakita ng ganito sa mundo? Mabisa ang gamot na alak sa sugat, lahat ng ito ay peke. Ha ha ha. Ginang. Xiao, hindi mo ba sinasabi na ang gamot na alak ay makakapagpagaling ng sugat? Mukhang ganito. Walang epekto, di ba? Ang bisa ng longsyo na alak, walang mali dito. Maaaring kulang ang dosis. Tumigil na ang pagdurugo. Naghilom na ang sugat. Tiyo Wang, hindi kita niloko. Totoo ang alak na ito. Totoo ang alak na ito. Nakatanggap na ako ng rebate mula sa isa pang supplier ng alak. Kung talagang bibili si Ginoong Wang ng alak na ito, tapos na ako. Ginoong Wang, huwag ka sanang maniwala. Sa alak na ito, siguradong may halong pampatigil ng dugo at gamot pang gamot sa sugat. Kung matuklasan ito, maaaring hindi kayanin ng Wang family na harapin ito. Xiao Xiao, hanggang ngayon, wala pang natuklasan tungkol sa alak na ito. Makakuha ng anumang lokal na maasahang datos ng pagsusuri. Kaya nga, hindi pa rin maaring pumayag ang tiyuhin mo. HMP, pekeng alak. HMP, sino ka ba? Nang ahas kang sabihin sa harap ni Ginoong Wang na ikaw ang nagmamay-ari nito. Itong mga gamot na alak, lahat ay ako ang naghalo, tiyak na totoo, at talagang epektibo. Pinaparatang mo ang mga gamot ko, mukhang may mas malalim kang balak, ikaw ba? Dahil sa iyo, itong probinsya nung walang mudo, makakapag-alak ka. Talagang nakakatawa. Bata, pwedeng kumain ng walang ingat, pero huwag basta-basta magsalita. Paano ka makikipag-usap? Ang ating Kuya Long. Hindi kailanman siya nandaraya, HMPH, kayo lang mga taga-Bukirin. Para sa pera, anong bagay? Ang hindi nyo magagawa, huwag mong sabihing nagbebenta ng pekeng alak, kahit na pumatay, magagawa nyo rin iyon. Ang lakas ng epekto ng alak na ito, ang saya ng pakiramdam. Uy! Kami sa probinsya ay mahirap, pero hindi kami nandaraya. Nagdududa ka sa aking alak na gamot, huwag kang naniniwala na fake yun, di ba? Kaya ipapakita ko sa'yo. Napatunayan ko na. Ayaw nilang maniwala. Paano mo napatunayan? Hi, ito. Sabi niya ito ang medicinal wine na yun. Maaaring pagalingin ang sugat. Naniniwala ba kayo? Pakiusap naman. Gusto niyong manloko ng pera. Mag-isip naman kayo ng mas magandang dahilan. Kung totoo lang ito,
Kakain ako ng tae ng nakabaligtad. Kaya ngayon, ikaw na ang kakain ng tae na ito. Sinasabi ko sa iyo, talagang, maaaring gamutin ng gamot na alak, ang mga sugat. Pero hindi ito iniinom. Ano? Ang gamot na alak ay ginagamit para gamutin ang mga sugat at mga sakit sa ibang paraan. Kamay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bastos ka. Sinasadya mong saktan ako. Boss Wang, tawagan mo ang pulis. Nabaliw na ang taong ito. Tito Wang, sandali lang. Magtiis ka pa ng kaunti. Magtiis ka. Kailangan kong malaman kung ang gamot na ito ay makakapagpagaling ng sugat. Bumubukal na tao. Hindi kita palalampasin. Kayo mga taga-Bukirin, gusto pang gumawa ng alak. Hindi ba kayo titingin sa sarili ninyo? May kakayahan ba kayo? Magtiis ka muna. Ah. Kuya Xiaolong, ano ito? Para ba siyang disinfectant? Sa gamot nata, inilagay ko ang Dragon Beard Ginseng, at iba pang 6 na uri ng halamang gamot, para sa internal na paggamot ng sakit, pang-boost ng yin at yang, para sa panlabas na paggamot ng sugat at pasa. Pwede rin itong pampababa ng pamamaga at pampatahimik ng sakit, pagalingin ang sugat Ang gamot na ito ay pwedeng ipahid. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman ako tinanong. Sige. Chen Xiaolong. Magaling. Tingnan mo, naghihilom na ang sugat. Ay nako, paano ito posible? Sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganitong alak? Hindi ito posible. Ha ha ha. Masarap na alak, talagang masarap na alak Ha ha ha. Bastos, ikaw, nagtataksil ka sa loob. Halos hindi ko na ito nakuha, ang ganyang magandang gamot na alak. Hindi, banal na inumin, haha. Peach, anong nangyari sa'yo? Hindi pwedeng mangloko dito, hindi ko siya nilapitan. Hurry, yakapin mo ako pabalik sa bahay. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo na. Umalis na ako, ay nako. Chen Xiaolong, ikaw na sira ulo. Binigyan mo ako ng pampatulog. Hindi ka pwedeng uminom. Pinipilit akong uminom. Paano naman ito magiging kasalanan ko? Paano mo masasabing, ako ang nagbigay sa iyo ng gamot, kasalanan mo pa rin, at ikaw pa ang nagsasalita? Gusto ko talaga, sandali lang. Kukuha ako ng akupunktura, para maalis ang bisa ng gamot. Chen Xiaolong. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Chen Xiaolong. Alam mo ba? Huwag mong isipin na matibay ako sa labas. Sa totoo lang, mahina ako. Ang mga magulang ko, madalas na umaalis para sa negosyo. Iniiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi ko kailanman naging ganito kaasa sa isang tao. Chen Xiaolong. Ikaw lang. Anong ginagawa mo? Huwag akong pigilan, gusto kong pumasok. Hindi ka makakapasok ngayon. May sakit si Tauzi. Kailangan magpagaling. Siya'y may sakit. Ano ang kaugnayan nito sa akin? Inakit niya si Kuya Xiaolong ko. Nandito pa si Kuya Xiaolong ko. Gusto kong pumasok. Huwag mong pigilan ako. Nandito kayo. Anong ginagawa nyo, dyan? Tama na, wala nang problema. Mag-ingat na kayo sa susunod. Ito ay para sa mga lalaki na uminom. 5 Treasures Wine. Kung gusto mong uminom, uminom ka ng aking espesyal na alak na liubaw. Yan ang para sa mga babae. Magbawas ng isang mapait na damo. Dagdagan pa ng damo na pampaganda at pampabata. Tandaan mo. Xiao, hindi ko inakalang ganito kagutom na gutom ka na. Sa harap ng girlfriend ng iba. Magtatangkang.
Huwag kang magbula. Kuya Xiaolong, ay, itong gamot na alak, talaga bang ganito ka makapangyarihan? Gusto ko rin ito. Anong kailangan? Alak na gamot. Oh, kailangan kong ipadala ito pabalik para inumin ng tatay ko. Ngayon, araw-araw, nakatira siya sa opisina, hindi na siya makauwi. Ang tita ay nasa 40s na yata. Ninakat mo pa nga ang takot sa tatay mo. Sobrang galing niya talaga. Siyempre naman, nabali na ang ulo ng tatay ko. Ah, tama, Kuya Xiaolong. Itong alak na ito, balak mong gawin. Magkano ang benta ng isang bote? Kung malakas ang bisa ng gamot, nagbebenta ng mahigit 1,000 ang isang bote. Kung mahina ang bisa, nagbebenta ng mahigit 100 ang isang bote. 5, 7, 42, 6, 7, 38. Hindi pwede. Masyadong mura ang benta. Ako na ang nagdesisyon para sa tatay ko. Itong alak, kailangan ibenta ng 200,000 bawat bote. Bibili ako ng 5 bote. Ngayon, tatawagan ko ang tatay ko. Agad kong ipapadala sa kanya ang pera. Ay, ito. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo kay Peach. Bakit wala na ang kanyang underwear? Yung ipinakita mo kanina, ayos yung acupuncture na iyon. Ibigay mo ito sa akin. Kung hindi, gagawin ko ito. Sabihin mo kay Tang Ziling. Gusto niyang matutong mag-akupunktura. Madali lang, hindi na kailangan ng ganyan. Ano ang gusto mong matutunan? Maituturo ko sa iyo lahat. Mabuti at nakakaintindi ka. Kuya Xiaolong. Dumating na ang pera. Nagpadala ang tatay ko ng 1,000,000. Itong pera ay para sa'yo. Paano mo gustong gastusin? Totoo. Linga. Ang galing. Nandito pa lang tayo, tumutulong na sa bayan. Kumita ng 1,000,000. Itong perang ito. Gusto kong magpagawa ng kalsada. Sabi nga ng kasabihan, kung gusto mong yumaman, kailangan munang magpagawa ng kalsada. Kailangan ilabas ang gamot na alak sa baryo. Dapat ay may magandang daan. Laging makinig kay Xiaolongge. Anong balak mong gawin? Suportado kita. Ang galing mo talaga. Xiaolong, talagang ang galing niya. Anong nangyari? Punong barangay. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Huwag magmadali. Buhay na buhay ang Dragon Beard Sea Cucumber. Hindi ka nagkakamali. Itong tao, lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kaya tumaya ako. Ibig sabihin talo ako. Tiyak na hindi ka nagkakamali. Hindi lang sila nabuhay, kundi ang ganda pa ng kanilang paglaki. Sa loob ng ilang araw, maaari na silang anihin. Ang susunod na batch ng gamot na alak ay maaari nang may pakete ng buo. Maliit na dragon. Paano mo nagawa iyon? Sige na. Ibubunyag ko na. Ayoko nang magpanggap. Sa totoo lang. Ako ay isang Diyos na bumaba mula sa langit. Akala ko hindi ka matatakot sa akin. Dahil isa kang Diyos. Xiaolong, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Kahit ano pa ang nangyari sa'yo, nakaligtas ka, ginseng na dragon, lahat ka. Ikaw ang biyaya sa Qinglong Village. Sa hinaharap, mabuhay ang mga tao sa nayon. Hindi ko makakalimutan ikaw. Hintayin mo ako, sabi ng punong nayon sa iyo. Bakit parang, sinasumpa mo akong mamatay? Hindi ito maganda. Sige na, huwag na tayong makipag-usap. Hawakan mo ng mabuti. Tara, tingnan natin sa bukirin. Siguro ay mga Dragon's Beard ginseng. Ayos, ayos, ayos. Mula ngayon, mananatili na ako sa bukirin. Titingnan ko kung sino ang mga tamad na bata, sinong ang mangangahas pang sirain ng pananim. Punong barangay, dahan-dahan lang kayo. Asawa ko. Asawa ko. Tungkol sa kahapon, kasalanan ko lahat. Huwag mo akong sisihin. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ka ba magagalit sa akin? Kapatid na Linga. Kasalanan ko rin ito. Hindi ko dapat nakipag-ugnayan kay Xiaolong, nang sobrang lapit, na nagdulot sa iyo ng hindi pagkakaintindihan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod hindi ko nagagawin iyon, sister-in-law. Dalhin mo ako sa nayon na ito. Maglibot tayo, para makilala ang paligid. Sige, tara na. Sino sa kanila ang mas gusto mo? Si Li Lanyu ay isang balo. Sexy. Matapang at malaya. Pati mga babae ay nahuhumaling. Itong si Ziling, bagamat siya ay anak ng mayaman.
May masiglang personalidad, matapang at malaya, medyo may pagkamasungit. Kung ako nga, talagang mahirap pumili. Pumili ng ano? Si Tang Ziling ang girlfriend ko. Paano ko naman, maaring magduda? Siya. Kakaloko mo lang sa kanya. Ngayon, nagmamagaling ka na. Huwag kang magbula-bula. Kailan ba ako ng bully? Si ate tao. Ako. Kumain lang ako ng ilang piraso. Ng peach. Bawal din yan. Wala ka bang ginagawa? Baka nababato ka lang. Kung wala kang ginagawa, pumunta ka sa bukirin. Tingnan mo ang Dragon's Beard Ginseng. Chen Xiaolong. Tumitigas na ang mga pakpak mo. Kaya mo nang utusan kahit ako. Inutusan kita. Ikaw, hayop ka. Magtatanong ako para sa'yo. Narinig na ng lahat. Itong batang ito sa isip niya. Si Tang Ziling lang. Sabi ko, Peach, hindi ka naman talaga. Naging interesado ka na ba sa batang iyon? Mukha siyang seryoso sa labas. Pero sa totoo lang, may masamang balak pero walang lakas ng loob. Kung ganun ang sasabihin mo, ibig sabihin ba nito ay, interesado ka rin sa kanya? Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Gusto mong isipin ang gusto mong isipin. Tito Wang, saan ka pumunta? Kung wala namang problema, pumirma na tayo ngayon. Yung, nasa banyo ako. Lalabas din siya maya-maya, maghintay ka muna. Sige. Aalis na ako ngayon, sa harap ng baryo, maghihintay sa'yo sa plaza. Si Chen Xiaolong, tunay ngang magaling talaga. Pagtulong at pasasalamat, at may responsibilidad at pananabutan. Kung ako ba'y nag-iisip ng mga bagay na walang kabuluhan, ngayon may pera na. Nagawa na rin ang kalsada sa baryo. Ako naman, ay nakapagpahinga na. Tingnan mo si Tia. 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 Xiaolong. Tia, anong nangyayari sa'yo? Xiaolong, gusto ko sanang pumunta sa'yo. Tia, anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo lang kung may problema. Kung makakatulong ako, gagawin ko. Tiyak na tutulungan kita. Huwag ka nang umiiyak. Talaga. Parang may nararamdaman akong hindi maganda. Xiaolong, alam mo rin naman kung ano ang nasa puso ng asawa ko. Hindi pa niya natitikman ang lasa ng isang lalaki. Pwede mo ba siyang tulungan? Isang beses lang. Pakiusap na. Magtiwala ka lang. Hindi pa nahawakan ng lalaki si Tia. Gusto kong ibigay ang unang beses ko sa'yo. Tia. Ikaw na naman. Hindi ka ba nangako kay Linga na hindi mo siya huhawakan? Nangako. Anong sinabi ko? Ikaw, pwede ba? Sister-in-law. Maliit na bagay. May masamang balak, pero walang lakas ng loob. Hindi na kita pinapahirapan. Kaya sa bagay na ito, hindi ka sang-ayon. Humihingi ako sa iyo ng iba pa. Kailangan mong sumagot sa akin. Ate, kailangan mo munang sabihin kung ano yun. Huwag mag-alala, hindi yun ang usapan. Alam mo na. Namatay na ako ng sunod-sunod. Maraming asawa. Pinapabalik ako ng pamilya ko sa bahay. Itong bahay na ito, kukunin din ng pamilya ng asawa ko. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Kaya, Xiaolong, ikaw. Ay. Nakakatakot. Akala ko kung ano na. Hindi ba't sinabi ko na, sa'yo, na ikaw ang magiging katulong ko. Hindi na pwedeng tumira dito. Lipat ka na lang sa bahay ko. Kapag kumita na tayo, bibili tayo ng lupa sa baryo. At magtatayo ng bagong bahay. Talagang si Xiaolong. Salamat sa iyo. Napakabait mo sa akin. Ngayon ay aayusin ko ang mga bagay. Lilipat ako sa bahay mo. Masamang kutob. Lalo pang lumalakas. Handa na ako, Tara na. Oy, sandali ka lang. Asawa, handa ka na ba? Alam ko na. Siguradong hindi ka gagawa niyan, na hindi ka magliligtas kung may masama, asawa. Kaninang ginawa mo ay pinagplanuhan mo ako, na lumipat sa bahay ko. Iyan ang tunay mong iniisip, tama ba? Hulaan mo. 3 buwan. Mabilis na lumipas.
Dragon's Beard. Sa pangangalaga ni San Lahua, malawak na itong itinatanim. Kibaw Medicinal Wine. Sa ilalim ng pamumuno ni Xiao Xiao Xiao, gamit ang sales channels ng Wang family, ipinaabot sa buong bansa, matapos ilunsad. Sobrang naging sikat ang benta. Ang bilis ng produksyon ng mga taga-nayon ay hindi na sapat sa demand. Inirekomenda ni Linga na magtayo ng grupo ng gamot at alak sa likod ng bundok ng Qinglong Village. Si ate at si Keke ay nagtatrabaho sa grupo. Sa araw, nagtatrabaho silang magkasama. Sa gabi, mabuting tao. Ay nako. Nabigla ako. Giner, bakit ka nandito? Opo, nakabawi na ako ng lakas. Maaaring buksan na ang duyan ng dragon. Kailan mo gustong? Samahan mo ako pumasok at tingnan. Maaari nang buksan. HMM. Kaya't sa unang pagkakataon, ipinapalam ko sa inyo, inaanyayahan ko kayong pumasok kasama ko. Sige, sige, punta na tayo ngayon. Kumakain na si Xiaolong. Hindi pa huli na kumain muna bago pumunta. Giner, maghintay ka sa bahay. Hihintayin kita mamaya. Sige. Dumating na. Ay. Itong ulam. Ay. Chen Xiaolong, sa mga nakaraang buwan, maraming natulungan si Linga sa'yo. Kailan kayo magpapakasal? Tama nga, kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Kukuha ako ng imbitasyon. Ayos lang, huwag na. Handa na ako. Kuya Xiaolong. Ano to? Sino ang sinusulatan mo ng imbitasyon? Siyempre. Kay Guru Zhou. Bakit ka nakatulala? Kumain. Xiaolong. Naway maging masaya ka. Paputok. Tara, tingnan natin.